Matagal na kayo dyan, ma'am? Nasa Qatar po kayo ngayon, ma'am. Kagigising mo lang, ma'am. Oh, good morning. Kanina po po alas 5 po ako nagising, DJ. Oh, Kasi may pasok yung mga alaga ko. Kailangan ko magising ng maaga. Mm. Mm-mm. DJ, nahiya ako. First time kong sumamit. First time, ma'am? Ako nakadalawa na ako. kanino ka nahiya, ma'am? Oh? DJ? Ewan ko, Kay sino ka Ewan ko nahiya? sa Sa akin, akin, o kay sir, o sa mga audience natin? Nahiya ako sa pangkalahatan, DJ. Pangkalaitan. Oh. oh, yeah. Ilan taon ka na, Sen? 45, ma'am. 45. Oh, Ano po? kapo 49 ko lang nung September 12. Ah, Mm-mm. okay lang yan. Taga- Yes, does it matter, madam? Taga Butuan ka, Sir. Bisaya ka pala. Oo, Bisaya pa ako, ma'am. Ako Ulit- naman, Bisaya. ako naman, taga Leyte, pero sa Bulacan na kami naninirahan. Saan sa Bulacan, ma'am? Sa San Jose del Monte, kapitbahay ko si DJ. Isang place lang kami. Anong barangay po kayo, ma'am? Bye-bye. Ano ako, DJ? Francisco Holmes, Mulawin. Doon po sa, malapit lang sa, sa Star Mall. Sa Grace Hospital. Sa Grace, oh. Mm-mm. Ako naman, Doon lang ako, DJ. dati, Mm. nakatira ako sa Pangpalay, sa Muson. Mm. Yung Kalapit babae kami, ng hirap. Sir. Oh, tapos yung pangalawa naman, nung na-demolish naman kami doon sa nakatira naman kami sa sa May Wakas, Bulacan din. Hindi ko yun familiar, Sir. Basta Bago ang yun. ko lang Bago dyan yun. lang sa San Jose. Kasi hindi ka taga roon, no? O ano po ako, ma'am? OFW ka. May anak ka rin, ma'am? May anak ka? May anak ka? Oo, malalaki na yung mga anak ko. Yung bunso ko is 23 years old na yata ngayon or 22. So nag-asawa ka mga 20, 22, 23, ganyan. 22. Ay, 20. Mm-mm. 20. Hindi ka gagalaw. Okay. Ma'am, apat Oh, ng anak ko? Sa akin naman, 5. Yung panganay ko, kambal. Yung isang kambal nasa Japan, nakapag-asawa ng phone. Tapos yung isa nasa Bulacan, magkasama sila ng nanay ko at saka yung bunso ko. Tapos yung dalawa kong anak, nasa papa nila, nasa Bohol. Taga Bohol yung papa na. Saan sa Bohol, ma'am? Mm-mm. Sa Gindulman. Luway Garcia kami. Yung tatay at nanay ko, taga Luway tsaka Garcia. Naghiwalay kayo ng asawa mo, ma'am? Okay. Matagal na kayo nang liwalay, ma'am? Mga ilang years na? Ay, mula nung nag-OFW ako, 13 na ngayon, 13 years na rin kaming hiwalay, pero hindi kami kasal nung asawa ko. Live-in lang kasal kami. ko, ma'am. Mm. Kasal ako. Single na Mag-asawa single din. ako. Single, ma'am. Talo ako ito, DJ, kasi ako, kasal ako eh. Paano ba yan? Talo si ma'am. Talo si ma'am nito. Kasi, hindi ako pasado ito, DJ. Ako DJ, Hindi ako 13 years. Ako DJ, hindi talaga ako kasal since talaga DJ. Mm. Ayaw Ako, mo nang... nakasal ako sa mga asawa ko. Nagkasalo kami. Dalawang Kasi kasal yung yung binigay ko. yung asawa ko kasi, kasal kasi siya sa una, kaya hindi kami pwedeng makasal din. Ganun, no. Para din pala sa akin, ano. Yung sa akin, ano naman. Parehas kami, kaya napagkasa single. Ma'am, bali, ilang taon ka na dyan, ma'am? Diyan nag-abroad. Ano na ako? 13 years na ako dito, same employer lang. Hindi na ako palipat-lipat ng iba. Sa bahay ay mabait yung amo siguro, ma'am. Sobra. Tsaka wala akong gaanong ginagawa dito. At tsaka malalaki na yung mga bata. 7 years old na yung bunso. Nakakawili na, no? Nakapaganyan. Oo. Nakakawili. Okay naman, nakatagpo rin ako ng mabait na employer. Kaya, yun, binalikan ko sila dito. Kasi wala naman sila lagi rin kasi sa bahay. Ako lang mag-isa. Kagaya ngayon, ako lang mag-isa. Hapon na sila kung nandito sa bahay. Kaya hawak ko yung oras ko. Mabuti pa kung ganun.
Kasi hindi ganong pagod. Kasi pang ang amo nandyan, utos ng utos, lalo yung babae, ano? Ay, Utos mo na yung utos. amo ko naman, hindi naman sila pala utos kasi alam nila mag-isa lang ako dito. Mm. At saka gamay ko na yan mga gawain din kasi dito sa bahay. Kaya hindi nila ako pwedeng mapwersa ng ano dahil nga ako lang mag-isa. Pero pag gusto nila ng as in talagang linis, kumukuha sila ng company cleaner. Binabayaran okay. nila. Yun maganda. Ay, maganda mga bata mo, ma'am. Hindi ka pagod yan. Oo. Lalo na pag Ramadan, kumukuha sila dito ng kasama ko kasi ako talaga tagaluto dito. Eh yung pag sa Ramadan kasi busy kasi minsan, busy talaga yan. Kaya kumukuha sila ng ano, kasama ko dito. Pero 2 buwan lang. Mm. Mm-mm. Kaya pala, Okay ano, naman okay ang buhay mo dyan. Okay yung ano mo. Oo, Kasi- relax lang. Mabait yung naging amo mo, ma'am. By the way, ma'am, Sobra. anong rason? Bakit naman kayo naghiwalay ni mister mo nung nag-abroad ka? Ano yun, DJ? Noon pa nung nasa Bulacan pa talaga. Ano na siya kasi medyo may edad na kasi siya. Lagi siyang mainit ang ulo, DJ. Lagi siyang nagmumura, lagi niya akong inaaway. Kaya parang naisipan ko na talaga na ano na mangibang bansa talaga kasi hindi na talaga maganda yung pagsasama namin. Ano na dahilan nun? Ba't nagmumura, ma'am? Ba't laging irritable? Ano siya, DJ, lagi siyang nagsisilos yung tamang hinala ba Ah. pag umaalis lang ako minsan baka daw nakipagtagpo ako ng lalaki, ganun. Oo. Baka gawain. Baka Hindi. gawain, ma'am. Kasi, ano to eh, naman. the more na, more daw na lagi laging ganyan, lagi nagpuputak-putak kung manok pa, siya naging itlog. Parang ganun. Hindi na, at saka naawa na kasi ako sa mga anak ko, DJ, kasi lalo na pag sumisigaw siya kasi masyado siyang hyper. Nagtatakbo yung mga anak ko, kaya parang Ano po trabaho niya? na talagang ano talaga ako na mangibang bansa na lang talaga. Ano po trabaho ng mister mo, ma'am? Ano siya, DJ? Dati siya sa sa dispatcher siya sa mga piksan. Alam mo yung mga balik dyan sa atin, DJ, sa may harap ng Star Mall dati, yung malalaking balik ng simento? Oo. Parang alam ko Oo. yan, Oo, dyan siya dati, DJ, sa siya, dispatcher siya sa Kainta. Mm-mm. Tapos nagkaroon sila ng grahe dyan, DJ, sa may unahan ng Star Mall. Di ba mayroong dyan, DJ, na parang malalaking Hardware? truck talaga na Oo. ng simento. Hindi naman siya mixer. Mm-mm. Bulk yun, bulk tawag naman, bulk. Bulk, oo. Bulk Yun. Bulk po. Dispatcher sa dyan. Malaking kita, ma'am. Basta ganyan, kasi may porsyento sa ano yan sa ng company ng simento, may porsyento yan pag dispatcher ka. Oo, pero May matagal na BPI siyang matagal na siyang nag-design pa lang kailan ba ako nag-abroad? 2012. Nag-resign na siya diyan sa Piksan. Ibig sabihin, Grabe. nung nag-abroad ka, doon pa rin siya sa Francisco Homes ngayon, kasama yung isa mong anak. Bulono, DJ, kasi nung nag-abroad na ako, DJ, isang taon pa lang ako sa Saudi, DJ. Umuwi na siya sa sa Bohol kasama yung bunso ko. Tapos nung pagka 2015, umuwi ako, kinuha ko yung bunso ko doon sa sa Bohol. Siya na lang mag-isa. Kinuha ko. Pero yung dalawa kong anak, DJ, na sa kanya ngayon kasi syempre may edad na yung asawa ko. Ano na siya ngayon? 62, 63. Malaking gap niyo. 15 years agwat namin, DJ. Hindi na malaga yun. Alam mo lang kung nagtagal, hindi nagkaintindihan. Hindi naman basihan yung edad. Hindi nagkaintindihan talaga, yung hindi nag-aaway. Nagkaintindihan sa lahat ng bagay. Yun ang importante doon. Kasi pag may mainitin kasi yung ulo sa isa, kailangan malamig ka. Pero pangit Okay. naman yung sobra naman yung selos. Sa ngayon po, ma'am, hindi ko kayo Pangit naman yung- nagka-boyfriend, ma'am, sa 13 years? Ay, nagkaroon po ako ng boyfriend, DJ. Oo. Nakarami ba? Nakarami. Nagkaroon ako ng boyfriend, DJ. Nagkaroon ako ng ka-LDR ko sa Saudi, DJ, noong 2019. Almost 1 year din kami mahigit. Tapos, may plano na kami rin noon, DJ, kaso nga lang siya naman yung
hindi na tumupad sa usapan. Umuwi nga ako DJ nung 2020 kasi usapan namin na hindi na ako mag-abroad. Kaya ang ginawa ko, yung biyanan ng anak ko yung sa Japan. Pinatayuan niya ako ng grocery sa may Palmyra DJ, sa may papuntang yung 'di ba yung DJ yung palengke ngayon sa Palmyra na sa Bagsakan na sa likod na yung papunta ng bang Royal yung subdivision doon. Ang daanan. Ay, papasok. O yung papasok doon DJ, mayroon ako doong pwesto dati. Binigyan nagtayo kasi yung yung biyanan ng anak ko na ako Manage. Manage. Kaso nga lang nalugi din kasi nga 'di ba yung pa dati yung laging nagla-lockdown. Oo. Kasagsagan ng pandemya. Yung kinayo, talaga yun, hirap yun, ganun. Ako nga, hirap ako nun eh. So, Nawala ako ng trabaho nun. tapos, ba't nawala, ma'am? Nawala ho yung boyfriend mo? Hindi na siya nagparamdam DJ. Sabi nung sa akin nang susunod siya sa akin, December kasi ako umuwi. Tapos sabi niya, mga January din daw siya uwi. Tapos nung pa-flight na siya DJ, nung pa-flight na siya, nag-stop over siya ng Bahrain, hindi niya na ako kinuntak. Pero iniisip ko, nag-quarantine sa hotel. Kaya pinahanap ko muna ng limang araw. Pero wala na talaga DJ hanggang sa binlock niya pala ako DJ. Kaya yun, parang na-depress din nga ako nung DJ. Panay ako iyak noon. Parang Baka may sa baka sarili ko. doon na siya nakahanap sa Bahrain ng baka may kakontak siya doon. Baka nakahanap ng iba. Hindi na sure ikaw lang yung ka-chat, ma'am. Baka may ibang ka-chat Alam ko din. talaga yun nun, sir. Tsaka DJ, nung nasa Saudi pa siya, mayroon talagang nagkagusto sa kanya na nurse. Yun lang. Pero talagang na-inlove talaga ako sobra noon kasi kumbaga napokus ako sa kanya. Hindi ako nakipagrelasyon sa iba. Talagang nakapokus ako sa kanya kasi ngayon nga may plano na nga kami. Pakasal sana. Sayang, no? Yun na sana Kaya natutupad nga. sa Ang importante, move on ka na ngayon, ma'am. Ready ka na ulit magmahal pag sakali. Ay, ready din siya. Sige ho, ikaw naman po magtanong kay sir. Tanungin niyo Wag para lang talagang mayroon kasing iba kasi DJ nagpakasi kahit may jowa na magpakasinggil yung hindi nagsasabi ng totoo. 'Di ba siyempre masakit sa babae naman yung naganon. Sige. Yun pong itanong mo kay sir, ma'am. Kilalanin mo si sir. Tanungin niyo po, ba't naghiwalay o ano pong plastada? Ikaw sir, bakit naghiwalay pala kayo ng misis mo? Anong Ako, ma'am, isa akong foreman ng construction. Bali, yung trabaho ko, unstable. Hindi siya sa isang lugar lang. Kung matapos yung project, lilipad ako ng ibang, kung saan yung kontrata, doon ako. Pag uwi ko, wala na yung asawa ko. Dinala na pati anak ko. Wala na. Ganon. Tapos, nag-asawa ko uli. Doon nakasayan ako sa Maynila. Nakapag-asawa ko doon. Ng isang, single mom din. 4 yung anak niya. 4 years kami, almost 4 years kami nagsama. Ako doon, naging na ako doon, subcontractor na ako doon. Lumaki na kita ko kasi subcontractor na ako. Kaya ko nang kumita ng 300k sa isang linggo. Ang tanong sir, ba't kayo naghiwalay? Naghiwalay kayo ng kalipin mo na yun? Ang problema doon sa asawa ko na yon, yung pangalawa kong asawa, kasi yung ako ganun din ginawa. Ang problema, nagtataka ako, bakit yung labor ko na hindi siya pumapasok na Lunes. Minsan Martes o Miyerkules na. Pero nagsama na kami ng almost 1 year na. Kasi libro ko talaga yun eh. Kasi yung asawa ng libro ko na yun, kapitbahay ko lang din, anak-anakan namin. Ang nangyari, sinulot pala yung asawa ko. Yung asawa ko pala yung pinag-dutyhan niya, hindi yung trabaho. Pang Lunes sa Martes, bago siya makapasok ng Martes, yun pala doon ka pala sa asawa ko. Hindi ako nakauwi ng 4 months, tapos nabuntis siya ng 1 buwan. Kaya doon ako nagtataka, bakit nakabuntis ka? Nandito ako, anak ko yan. Sabi niya, anak mo? Paano ko naging anak? 4 na buwan ako sa Antipolo, tapos nabuntis ka dyan sa Tondo, nabuntis ka dyan, 1 buwan pa lang. Kalokohan yan eh. Pilit na pinaangkin sa akin, pero hindi talaga ako umangkin kasi hindi na ko uwi. Ano yun? Ano ko, hindi nakalakad? Gumagapang parang pagong. Kaya, yung pinili sa akin, hindi ko talaga matanggap,
Ginawa niya, pinalaglag niya. Naguntog-untog siya doon sa hagdanan ng bahay namin. Yun ang balita ko. Tapos yung pangalawa niya ng alibay, na nasayin ako doon sa sa Natunimantin Province, sa Isabela. Nandun naman yung project ko. Ako doon, almost 6 months. Tawag sa akin na ospital yung bata. Kailangan sa extra income, ay money. Pinadalahan ko siya ng 40K para lang madala sa ospital yung bata. Kasi yung sakit kasi ng bata ni Ijan, kasi yun. Sa dugo yung sakit niya. Kaya kailangan pera talaga. Leukemia, para leukemia. Nung pinganak sa ganun talaga sakit niya. Nung naabutan ko yung bata na yon, 3 months pa. Ako lahat mong gumagawa nun, magbibihis, lahat nung ako. Nagdalaba kasi yung asawa ko kasi yun, nakahalatay sa higdaan. Minsan lang tumatayo. Pinapaasa akin sa kanya, pero okay lang naman, walang problema. Kaya yun, nidalan ko siya. Yung pala, nalaman ko, pinangligo nila sa Laguna. Nag-beach pala sila. Yung nahuli ko kasi yung pinsan niyang babae tumawag sa akin na, Kuya, alam mo ba kung saan si ate ko? Nasa ospital, bukas daw, lalabas. So hindi. Wala kuya, huwag kang maingay. Nandun sa Laguna, naliligo. Kasama na yung lalaki niya. Yung libor mo. Siyempre, tinawagan ko siya agad. Nagpasimple lang ako. Hindi ko pinalaman siya nagayat ako. Wala ko alam. Pagtawag ko sa kanya, sabi ko, kumusta? Okay na ba yung bata? Makakawin na, makalabas na kayo bukas? Siya, makaano na kayo bukas? Uwi na kami bukas, sabi niya. Narinig ko yung talsik ng tubig talaga. Marinig mo talaga nagsisigawan yung bata sa saya. Nalihagwan naliligo sa beach. O pool ba yung niliguan nila? Kaya yun. Nung sabi ko, parang hindi ako maniwala nasa beach ka. Ay, nasa hospital ka. Sa beach ka talaga kasi walang bata maglalaro sa... Bawal yung bata sa hospital. Sabi ko, ang daming bata narinig ko. Lumayo siya, umiyak siya. Tapos lumabat yung lalaki, yung si Jerome. Kinuha yung cellphone. Tinawagan ako. Nagsabi sa akin, bakit pinaiyak mo yung asawa ko? Asawa mo pala, ikaw pala yung asawa ng pinsan ko. Pinsan ko na lang yung pinakilala ko sa kanya. Tama pala yung pinsan ko. Pasensya ka na kasi may nangyari sa tiyuhin namin. Kaya nga, tinawagan ko siya. Accidente yung tiyuhin namin. Kaya, yan, emotional siya. Sabi ko ng ganun. Ayaw ko na mag-away sila. Pero hindi niya ako nabusisan kasi nag-iba yung boss ginamit ko Nagbusis parang babae yung kasi may bakla silang pinsan, nagbakla-baklaan ako kaya hindi niya nahalata yung busis ko. Pero siya, naalam ko yung busis niya. Kasi tauhan ko yan, mag-isang taon sa akin mahigit Kaya yun, nung binalik ng cellphone, humingi sa akin ng tawad. Sabi niya, tawarin ko daw siya, hindi na ba ulit. Sabi ko sa kanya, mapatawad kita, ngayon hindi, patawarin na kita. Yung Diyos nga, nakakapatawad, ako pa kaya tao lang. Pero kung sabihin mo magbalikan pa tayo, parang hindi na yata mangyayari. 4 na beses mo nang ginawa sa akin. Sabi ko sa kanya, ayan, si Jerome 2 beses. Iba pa yung yung dalawang ginawa mo. Pinapatawad na kita. Nangyayari po yan, sir. Mo naman. Nangyari pong yan sa pangalawa mong asawa. Yung una mong asawa, sir, yung pinakasalan mo, ano pong nangyari nun? Ba't umalis sila ng anak mo na hindi nagpaalam sa'yo? Ano pong nangyari doon? Ng lalaki nga, ganoon din, ng lalaki din kasi nga ito yon nagtrabaho sa kumpanya kasi nung bago ako sumama doon sa company nung natapos yung project dito sa amin talaga na project natapos sabi niya magtrabaho sa company, sabi ko wag ka magtrabaho kasi maliit po yung mga bata ano pa yan grade 1 saka preschool, kulang yung sahod, wag mo na magtrabaho kailangan niya pa magtrabaho kasi kung magtrabaho pa sino mag-alaga, sabi ko lang ganon. Gusto niyo talaga magtrabaho. Ilan po anak niyo doon, sir? Sige, subukan kita. Ilan po anak niyo doon sa una? 3. Ano, sir? Ilan po anak mo doon sa una mong asawa, yung pinakasalan mo? 3. So, hindi po kayo nagsusupport doon? Ako DJ, kahit kayo ako nagpaaral ng college. Nasa akin yun. Hindi ko binabayaan yung mga anak ko. Kinuha mo ba ngayon? Nasa college na ngayon. Kinuha mo yung 3 mong anak doon sa asawa mo? Yung isa ko anak, nandun sa nanay niya. Pinapadalan ko lang ng allowance tuwing isa 5 araw, bali 1 linggo, 250, bali 50 yung araw-araw niyang allowance. Bali nung nag-asawa po kayo ng pangalawa, yung 2 mong anak, kinuha mo na doon kasama yun itong pangalawa mong asawa at saka yung anak niya? Hindi po. Hindi DJ, kasi sa Manila ako Nasa Mindanao yung mga anak ko Napapadala na ako sa suporta. 5 to 7K every week tuwing linggo. Yan ang ginawa ko.
So, Pati ang mga nangyari, kinikita sir, ko eh. ang nangyari ho, ba't nagawa ni Mrs. mo na gusto niya pa magtrabaho? Ba't kulang siguro binibigay mo, kaya gusto niya magtrabaho that Hindi, time? sir. Ganito yun. Ganito yun. Hindi pa ako sa Manila noon. Dito pa ako sa Mindanao. Nasaan ako sa Surigao. Yung sa amin, sa sahod namin, kasi yung ano namin, yung company, sa Manila yung company galing. Bali pumunta dito, doon ako nakapasok. Ngayon, yung sahuran sa pag Manila kasi ATM. Iwan mo talaga sa asawa mo yung pera kasi ay yung ATM kasi siya yung mag-ano. Kasi hindi mo alam kung yung puntahan mo kung malayo sa bayan o malapit sa bayan. Nagkataon na sa bundok pa. Kasi nag-open cut kami ng bundok o kasada. Kaya nasa bundok kami. Wala kang maasahan doon na mapadala ng pera. Wala pang Palawan noon. Wala pa yung GCash. Kaya ATM pa. ATM o either ipunta doon sa site, dalhin ng accounting, doon sila magsasahod. Kaya yung kasi sa kumpanya na yon sa Padmic, ang ginagawa nila ATM. Kaya yung asawa ko naghawak. Libre naman ako lahat doon, pagkain, mga sabon ganyan. Libre ako doon lahat doon kasi foreman ako doon eh. Ba't to kailangan Kaya niya libre ako. ba't kailangan niya magtrabaho pa, sir? Gusto niya magtrabaho para kumita. Ganito yung DJ. Kaya pinahinto ko siya nung pumunta na ako ng Surigao. Sabi ko, huminto ka na. Kaya 3 months na siya eh. Pero bago ko, kasi pinahinto ko sa talaga siya, bago ako lumuwas bago ako pumunta doon sa Surigao. Kasi meron siyang pinaano sa akin na babae nagagalit sa kanya. Kasi daw, yung asawa doon ng babae, inaangkin na ginibinibulpe niya. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ganun? Alam mo may asawa ka. Iwan ko ba sa babae na to? Sige ko, usapin mo nga. Nag-away pa kami ng babae. Sabi ko, wag mo ganyan yung asawa ko kasi may asawang tao yan. Ako yung asawa niya. Ba't mo pinagdakdakan sa asawa ko na yung asawa mo karida tong asawa ko? I-invite ng asawa ko kasi mabait talaga yun eh. Wala akong masabi dun. Yun lang pala ang umpisa. Nahuli ko yun eh. Nahuli ko sa hindi ko alam na binigyan ng talaga ng Panginoon na mahuli ko talaga. Kasi yung unli dati na call sa Smart, yun, 11 to 5 o'clock ng umaga, to 6 ganyan. Yung unang offer ng Smart, yung cellphone wala pang touchscreen. Kaya, nung sabi ko sa niya ng hapon, tawagan ko siya, kasi namimiss ko sila kasi mag-4 na buwan ako doon. Nung tinawagan ko, sabi ko, i-full charge mo yan ha. Pero tinawag ko siya, nag-text ako sa kanya, 5 pa ng hapon. Pagka 11, tumawag ako agad. Tapos nung siyempre, siya yung nanay, siya yung unang kinausap ko. Tanong ko siya, kumusta yung mga bata, ganyan, kayo, okay ba yung mga bata, okay ka ba, ganyan, yung bahay natin, kumusta na? Okay naman daw. Tapos yung panganay agad yung kinausap ko. Pagkatapos yung usap yung panganay, yung pangalawa, yun ang nakapagsabi. Kasi sinabi ko, sino bang kasama mo dyan? Tinanong ko siya kung sino bang kasama niyo matulog dyan. Sabi si ate, si mama. Pagsabi si Kuan, doon, biglang napatay yung cellphone. Tapos wala seconds lang, nag-reply agad nag-text na lubat. Seconds lang, lubat. Seconds, naka-text ka sa akin na lubat. Tapos seconds lang, tapos yung hindi pa nga umabot ng 3 minuto yung usapan namin. Kaya hindi ako nakatulog, pero hindi ako nag-iisip ng masama dahil alam ko talaga mabait yung asawa ko. Wala sa isip ko, wala sa na magawa niya sa akin yun. Nang hindi ako nakatulog talaga, yun, natawagan ko yung pinsan ko na, ng driver ng kuliglig, yung tricycle. Doon, hinatid niya yung lalaki niya ng 2:00 ng madaling araw. Pinasakay. Doon nahuli. Yun, kaya nung sabi ko, nung nahuli ko, pagka umaga, tawag kasi hindi pa expired, tawag ko sa kanya, sabi ko, uuwi ako mamaya. Pag uwi ko, wala na sila. Wala na akong nadatnan. Baka naman siguro, sir, hindi ka linggo-linggo kung uuwi. Kaya siguro ganun. Hindi talaga, ma'am. Hindi talaga. Kasi galing dito sa amin, papuntang Surigao, halos 5 to 6 hours. Tapos isa kang foreman, hindi ka basta-basta makauwi man pag foreman ka. Kasi meron kasing hahabulin kami na matatapos sa bawat proyekto, sa bawat seksyon. Kaya pag kailangan overtime talaga yan, hindi ka pwedeng wala ka dyan. Kasi pag mangyari sa project, sa'yo yan bubuntong lahat. Kaya kung pwede lang sana dalhin yung asawa sa trabaho, pwede lang dalhin. Kasi sigurado ka doon pwede mo naman iba ng bahay Ang problema nga lang doon, ma'am, ganito.
Pag yun ang, pag nag-aaral kasi yung mga bata, kaya hindi pwede dalhin. Nag-aaral eh. Ganun yun. Kaya mahirap din binigyan mo maging sana foreman. siya- Kaya huminto dapat na ako maging binigyan mo foreman. sana siya ng binigyan mo sana siya ng time, sir, kahit mga 2 araw lang, ganun. Mm. Kasi hindi naman Hindi, ma'am, ano naman, pag ano naman, hindi naman urgent yung trabaho na hahabulin, ay makakauwi naman. Yun lang talaga na ano kasi, bago pa kasi umpisa, nag-upi pa kasi, kaya hindi po pwede iiwan. Kasi pag ma-okay na yan, ma'am, mag-concreto ka na, pwede naman nilang iwan, pwede mo nang magano ka ng 2 araw, pwede ka na maka-absent nun. 1 buwan, bibigyan ka naman ng company. Yun talaga kaya talaga urgent. 2 kasi yung project eh. Surigao at saka Surigao del Norte. Kaya hirap, patawid-tawid ako. Kaya mahirap mag-isa kasi ano din yung company. Dapat, sir, hindi ka na lang sana nagpa-assign sa sa malalayo kasi syempre kailangan din ng time para sa pamilya. Eh ma'am, pag hindi ako sumama, wala naman silang project sa Mindanao, yun lang. 2 nga project nila, isa lang yung foreman. Yun lang ang project nila kasi galing silang Maynila eh. Nakaroon sila ng project ito sa amin, ng fair, tapos pagkatapos ng fair, nakakuha sila ng concreting doon sa Surigao, kaya ako napunta doon sa Surigao. Pero anak ko, Wag bawal, sir. Minor po ba yun? Hello. ay bawal, sorry, hindi ko alam. sorry. Yung galit ko yun. Yung pangalawa kong anak. Ay, so ngayon, sir, nasa Butuan ka ngayon, wala kang trabaho na. Nagana ko, ang ginagawa ko, bahay-bahay na lang. Bahay-bahay yung kinukontrata ko. Okay. So yung kontrata yung ka nila. mga ano ko sa Maynila, yung mga kontraktor ko doon, lagi akong tinatawagan na pabalikin ako doon kasi kailangan sila ng foreman sa project nila. Eh ngayon, nangyari ngayon itong pad control kaya medyo walang magandang project doon ngayon. Sa gulo-gulo doon eh. Kasi busy sila sa pad control. Flood control sa nangyari sa Pilipinas kaya wala pang sigurong project na buksan ng DPWH ngayon. Kaya dito lang muna ako, bahay-bahay lang muna. Sa walang Panginoon, marami namang bahay na papagawa. Kasi nagbabawas na nga dito sa amin ng ng trabahador. Kasi yung kuya ko din, siya din foreman. Nagbabawas na rin sila ng trabahador. Mas okay na rin yun na nandiyan kasi sa Butuan kahit mga nagkontrata ka lang ng bahay. At least kasama mo yung mga anak mo dyan. Hindi ka nalalayo, hindi ka napupunta ng Maynila. Diyan ka na. Kasi syempre, okay naman. nalalako mo yun. So, Ganun talaga. Kailangan talaga ng gabay ng magulang talaga lalo na pag wala ka ng asawa. Talagang gagabayan mo yung anak mo dyan. Totoo Ganun. yan. Kaya sabi ko ito, mga babae talaga ito. Hindi pwedeng Pero sa okay lang ako sa awa ng Panginoon, mabait naman yung mga anak ko. Hindi naman hindi ito naglalakwatsa. Aral lang talaga ito, puro aral. Sa awa ng Panginoon, maganda naman yung grades nila sa pag-aaral nila. Kaya nakaka-challenge talaga magtrabaho kasi maganda yung pinapakita ng mga bata. Sa awa ng Panginoon, maganda yung mga So, grades nila. ilang taon ka ng single, sir, yung wala ka talagang ka-relasyon dyan? 8 years. Wala kang karelasyon sa 8 years? Wala na. Hindi na ako nagrelasyon. 8 years. Okay. Tumigil na. Kasi, yun nga, nakakadala din. Ay talaga, mas maganda pa mag-focus ka na lang sa anak mo. Yung nakausap niyo po Minsan dito, ganun din. nakausap niyo po, sir, kamusta Last ho kayo? year. Oo nga po, yung taga-Tondo. Nag-usap lang kami 2 araw lang eh. Tapos, yun, nawala na siya. Namatay? Hindi pa nag-usap. Kasi gusto niya talaga ako pupuntahin doon. Papunta lang kami. Di ba siya yun? Nag-subcontractor din siya ng mga konstruksyon. Sabi nga niya, comfortable kami kasi nga isa akong foreman. Saka taga-Tondo siya at alam ko yung sa Tondo, nakatira din ako doon. Kaya sana kami. Sabi niya, comfortable kami sana. Gusto niya ako pupuntahin doon. Hindi mo ako makapunta kasi noong panahon na yun. Kasi nga, patapos na kasi yun ng patapos ng SIM. Kailangan talaga na hindi ko pwede iwan yung mga bata kasi nga ako mag-guide sa kanila. Yung mga bayarin marami. Mas yung bayarin doon. Kaya sabi ko sa kanya, kung okay lang sa'yo, maghintay-hintay ka lang, mga 1 buwan lang, bigyan mo ako.
Eh, pagkatapos nun ng usapan namin, wala na. Hindi na ako kinokontak. Ay, puro trabaho na ako. Trabaho. Eh, kaya, Maganda talaga yun, sir. Nagkaanak- Magtakas ka na lang talaga sa trabaho. tapos nawala yung cellphone ko noon, G, kaya hindi ako nakapalo sa'yo noon. Nawala yung ano ko, nawala yung cellphone ko, ninakaw. Bago lang ako nagkaroon na uli ng cellphone. Kaya, yun, bago lang ako lagi nanonood sa'yo, nagpa-follow ako. Kasi nawala yung cellphone ko nanakaw. Naiwan ko sa trabaho ko ng tanghali, pagbalik ko, pag alauna, wala na. Wala, hindi na makontak. Kaya, Ikaw, ma'am, ano pong hayaan plano ko na niyo po ngayon, ma'am? Ano pong plano niyo po ngayon? Kasi tapos na po yung mga anak DJ. mo. Anong plano niyo po ngayon? Saan, DJ? Sa buhay mo? Ganito na lang, mas masaya na wala kang iisipin na parang gusto ko na lang, DJ, mag-focus na lang ako sa mga apo ko kasi may apo na rin ako, DJ. Kaya yun nga yung sabi ko nga, DJ, pag oras na wala talaga akong mag-focus na lang ako sa mga anak ko, sa mga apo ko, mas masaya pa. Oo, okay naman yun. Pero 49, ma'am, medyo bata pa. Mataas pa yung magiging kasiyahan ng buhay. Kaya ako, kung pagbigyan ng pagkakataon, mas maganda naman talaga yung lalo at medyo bata-bata pa ako. Maganda talaga kung may kasama, yung magkaintindihan talaga. Kasi mahirap yung hindi magkaintindihan tayo niyan, yung mahirap yung pag-uwi mo, ay ingay. Ayaw ko nang ganun. Totoo pala yun, DJ. Aha. Totoo pala yun, Ayaw ko DJ. nang No? magdaldal. Oras pala na mapamahal ka na sa isang lalaki, DJ. Hmm. Yung parang wala ka ng love na mararamdaman. O kumbaga parang may phobia ka na magmahal pa uli. Parang Oo, tingin yan. mo sa mga lalaki para pareho na, parang ganun, no? Oo, Hindi, parang man, iniisip ko wala. kung halimbawang may parang iniisip ko na lang lulukuhin na naman ako nito. Baka mangyari Parang nagka-trauma na ako, DJ, sa totoo lang kasi sobrang na-depress talaga ako nung nangyari sa akin yung ka-LDR ko sa Saudi, DJ. Hmm. Grabe, na-depress talaga ako. Alam ng nanay ko yun, alam ng mga anak ko yun. Grabe, parang halos gusto ko ngayon, nang- alam mo na mag-adjust siguro, mama. Sa susunod, wag ka na masyadong expect. Ganun ba? Yan. Kaya nga, Oo, DJ, tama. Totoo talaga yan, DJ. Parang, pero wala na talaga, DJ. Parang, ewan ko, parang naging manhid na yung puso ko. Wala lang siya naglalambing, ma'am. Alam mo, ma'am, ganyan lang yan. Kasi ano din nangyari sa akin. Kung meron talaga sigurong lalaki na para talaga sa akin, siguro, para mababalik din siguro, pero matagal pa siya. Try mo ulit, ma'am. I-open mo ulit, no? Go with the flow lang muna. Tapos kung sa tingin mo parang okay naman ayun, kung seryoso siya, seryosohin mo. Ganun. Ay, yun. Oy, DJ, pag seryoso talaga, yun, siguro mababalik talaga siguro, DJ. Kasi grabe talaga yung ranas na ko talaga doon sa boyfriend ko. Talaga halos na binuhos ko lahat sa kanya. Minsan nawalan ako ng time sa mga anak ko kasi minsan nag-video call kami, talaga on call yan, magdamag talaga yan. Pero hindi ko nga alam kung bakit niya nagawa niya sa akin yun. Grabe, hindi ko talaga wari na mangyari sa akin yung ganun nga pangluloko niya. Kaya tuloy parang nawala na, parang naging manhid na talaga yung puso ko. Parang Pero ma'am, sa totoo lang, itong makapanood na natin live, baka maya-maya, marami na sa'yo. Kaya sa akin, nung nangyari sa akin nung marami sa akin nag-chat. kahit naman dito, dito sa Qatar, DJ, marami talagang nagkakagusto sa akin ng mga ibang lahi. Ayoko rin naman ng mga ibang lahi. Diyos ko, wala ka rin. Wala ka na rin ng mabakala din sa kanila. Kasi syempre, may mga asawa din yan sa kanila. Dito ka lang mamahalin ka, pero pag umuwi sa lugar nila yun, wala. Masasaktan ka lang din. Huwag naman lahatin, ma'am. Hindi natin alam. Hindi natin alam yun. Huwag mo na magtapos ng tapos kasi, ako ma'am, yan, sabi ko sa'yo,
Huwag ka lang magseta ng tapos. Kasi hindi natin Pero mas maganda, ma'am, isipin mo na lang lahat ng lalaki ganon. Pero subukan mo pa rin. Isipin mo lahat ng lalaki lulukuhin ka. Para alam mo sa sarili mo na hindi ka mag-i-expect ba na lulukuhin ka rin. Pero malalaman mo rin kung seryoso siya, kung iba siya sa lahat ng nakilala. Oo, yun. Tama. Para at Tama, least, ma'am. Yun. kung malaman sa sayo, hindi ka masyadong masasaktan, hindi ka madidepress. Kaya nga. Try mo ulit kay sir. Malay mo, no? Sige connected na po kayo dito, tuloy-tuloy lang ang usapan. Thank you so much So, sa time kaya niyo. ang buhay na yan, may love life, sabi Oo. nila. Sayang naman ma'am, kaysa matingga. Yun lang. Try mo Usap-usap muna kayo ni sir. Ay, sa labas pala ng Francisco Homes, may McDonald's na pala dun, ma'am, no? Ay, oo, Maganda DJ, pa ano doon, DJ. DJ. Sige. Pwede Maganda pa na. ano doon. Eyeball. Pwede Oo, mo eyeball kayo doon, DJ. Pwede. Kung Oo. makalabas ka. Sige, thank you so Oo, much. Alam ko yun. Okay. Sige, DJ, Sige, salamat, bye. DJ. Thank you, DJ. Thank you. RWTV Radio, powered by John FM 90.7. Bor, ikaw na lang muna dyan, bahala kay girl, ha? Pakita mong iba ka, no? Iba ka sa lahat ng aking nakilala.